Mapagpalang araw po sa iyo, Kuya Chris, at sa lahat ng nakikinig dito sa inyong YouTube channel. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Lando. Hindi ko na po babanggitin ang eksaktong pangalan ng aming baryo dito sa Samar. Pero dito po ako ipinanganak at lumaki. Isang lugar na payak, tahimik, pero nababalot ng mga kwentong kababalaghan. Lalo na kapag sumasapit ang gabi at humuhuni ang mga insektong panggabi sa paligid. Ang kwento ko pong ito ay isang karanasang hinding-hindi ko malilimutan. Isang bangungot na tila sumusunod pa rin sa akin tuwing dumarating ang kapiestahan sa Samar. Noong panahong yun, ako at ang dalawa kong matalik na kaibigan na sina Jomar at Carding ay kasabayan ko sa halos lahat ng bagay. Lahat ng laro, lahat ng lakad, lahat ng sikreto. Sabay-sabay naming sinusubukan, sabay-sabay naming nilalasap, at sabay-sabay ding tinatawanan ang anumang kabalbalan ng buhay. Kami ay mga tipikal na binata ng probinsya. Mahilig maglaro ng basketball sa bakanteng lote. Magtampisaw sa ilog tuwing tag-init at maglakad sa mga pilapil ng palayan habang binibilang ang mga bituin sa langit tuwing gabi. Isang araw, habang kami ay nagpapahinga sa lilim ng mangga na matanda sa gilid ng aming baryo, napagdesisyonan naming dumayo sa isang bayan na hindi kalayuan para makisaya sa isang malaking piyesta. Sobrang sikat daw ng piyestang iyon, kilala sa masasarap na pagkain, palaro, sayawan at samot-saring aliwan na dinadayo pa mula sa mga karatig bayan. Noon pa man, pinangarap na naming maranasan ang piyesta sa bayan na yon. Kaya't hindi na kami nagdalawang isip. Nag-ipon kami ng pera, nagplano at nagsimula ng paglalakbay na sa simula ay puno ng kasabikan at saya. Habang binabaybay namin ang daan patungo sa bayang iyon, dama namin ang kakaibang saya at pananabik. Ang paligid ay puno ng buhay. Ang mga bata ay nagsisigawan sa tuwa habang naglalaro sa tabi ng daan. Ang mga matatanda ay abala sa paghahanda ng mga palamuti at ang hangin ay punong-puno ng amoy ng nilulutong suman, bibingka at inihaw na baboy. Ang mga alingaw-ngaw ng musika mula sa plaza ay umaabot na sa kalsada. Parang tinatawag kami na sumali sa kanilang kasiyahan. Pagdating namin sa bayan, sumalubong agad sa amin ang makukulay na banderitas na nakasabit sa mga poste. Ang mga ilaw na waring bituin sa lupa at ang masayang sigawan ng mga tao na nag-uunahan sa mga palaro. Ang mga tindahan sa gilid ng kalsada ay punong-puno ng mga kakanin, inumin at iba pang mga paninda. Sa gitna ng plaza ay may isang malaking entablado kung saan ang mga kabataan ay masiglang sumasayaw, habang ang iba naman ay abala sa pagtaya sa mga palaro ng swerte at galing. Sa bawat sulok ng plaza, may mga nagtitinda ng inihaw na mais, banana Q at bibingka. Ang amoy ng mga ito ay tila ba nag-aanyaya sa bawat dumadaan na tumikim. Habang kami ay nagpapalibot, napansin namin ang mga palarong nagpapasaya sa mga bata at matatanda. Mayroong palosebo, karera ng sako at patintero. Ang bawat tagumpay at pagkatalo
ay sinasalubong ng tawanan at palakpakan. Sa gabi, mas lalo pang sumigla ang piyesta. Nagniningning ang mga ilaw ng bomba at ang musika ay nagpatuloy. Mas naging masigla, mas naging buhay. Sa gitna ng aming kasiyahan, napansin namin ang isang matandang babae na tila ba matagal nang nakamasid sa amin mula sa di kalayuan. Ang kanyang muka ay puno ng pulubot. Ang kanyang mga mata ay malalim at parang may itinatagong lihim. Nung una, hindi namin siya gaanong pinansin. Marahil ay isa lamang siyang residente ng bayan na nagmamasid sa mga bisita. Ngunit habang lumalalim ang gabi, nilapitan niya kami ng may magiliw ng ngiti na nag-aanyaya na sumama raw kami sa kanilang bahay upang makikain ng mga handang pagkain. Nung una ay nag-atubili kami, ngunit dala ng kabaitan ng matanda at ng aming pagkaguto, nagpasya kaming sumama. Ang kanyang bahay ay nasa dulo ng bayan, malapit na sa masukal na bahagi ng kagubatan. Habang kami naglalakad, napansin ko ang katahimikan ng paligid. Malayo sa ingay ng piyesta. Tila ba ang bawat hakbang namin ay palalim ng palalim sa isang lugar na hindi naabot ng liwanag ng kasiyahan. Ang mga alingaw-ngaw ng tawanan at musika ay unti-unting napalitan ng huni ng mga kuliglig at kaluskos ng mga dahon sa hangin. Pagdating namin sa kanilang bahay, sinalubong kami ng mga miyembro ng pamilya ng matanda. Ang kanilang mga mata ay malamig, ang kanilang mga ngiti ay pilit at may halong pangamba. Ang iba ay nakatitig lang sa amin na parang may iniisip na masama, habang ang ilan naman ay nakangiti ng kakaiba. Ngiti na hindi mo malaman kung kaaya-aya o nagbabadya ng panganib. Sa kabila ng lahat, hindi namin pinansin ang pakiramdam na iyon. Sinabi namin sa isa't isa na baka sadyang hindi lang sanay ang mga ito sa mga bisita. Pinilit naming maging magalang, ngumiti at magpasalamat sa mga pagkaing inihain sa amin. Masasarap naman ang mga pagkain. May adobo, inihaw na baboy, ginataang manok at iba pang putahe na karaniwan sa mga handaan sa probinsya. Habang kami ay kumakain, naramdaman ko ang bigat ng tingin ng ilan sa kanila. Parang binabantayan nila ang bawat subo namin na parang may itinatagong masamang binabalak. Pero dahil gutom at pagod, hindi na namin iyon ininda. Sa gitna ng aming pagkain, napansin kong nagkikindatan at nagbubulungan ang ilang miyembro ng pamilya ng matanda. Akala ko noon ay karaniwang usapan lang ng magkakamag-anak. Ngunit may kakaibang lamig at tensyon sa kanilang mga kilos. Sa bawat bulong, may napapatingin sa amin na para bang sinusukat kung kailan ang tamang pagkakataon para gawin ng isang bagay na hindi ka nais-nais. Ngunit pilit kong inisip na baka ayaw lang nila sa mga bisita. Kaya nagkunwari akong hindi ko napapansin. Ilang minuto ang lumipas at lalo pang nanlamig ang paligid. Ang liwanag ng ilaw sa bahay ay tila nagdadala ng anino sa mga sulok na parang may mga nagtatagong mga nilalang. Ang bawat kilos nila ay parang may kasamang pagbabantay. At ang kanilang mga ngiti, ngiti na tila ba nagbabadya ng kasamaan, ay lalong lumalim. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nagpatuloy lang kami sa pagkain.
Nagkwentuhan ng kaunti at pinilit na ngumiti. Umaasang matatapos din ang gabing iyon ng payapa. Subalit hindi namin alam. May mas malalim palang dahilan kung bakit ganoon na lamang ang pagtingin at kilos ng pamilya ng matanda. Sa likod ng kanilang mga ngiti at malamig na tingin ay may nakatagong lihim. Habang lumalalim ang gabi sa loob ng bahay ng matanda, dahan-dahan kong naramdaman ang matinding bigat ng hangin. Para bang ang bawat paghinga ko'y kinakapos sa dami ng alikabok at kakaibang amoy ng lumang kahoy. Ang mga anino sa paligid ay tila gumagalaw kasabay ng mahihinang ilaw ng gasera. Patuloy pa rin ang pagbubulungan ng pamilya ng matanda. At ako, si Jomar at si Carding ay nagkakatinginan paminsan-minsan. Ngunit pinipilit itago ang aming pagkailang. Ang mga mata ng ilang kasapi ng pamilya ay tila sumusunod sa bawat galaw namin, mapagmasid, malamig at may halong pang-uusig. Sa bawat subo na ginagawa ko, dama ko ang panlalamig ng aking palad. Habang pinagmamasdan ko ang paligid, napansin ko ang mga kakaibang dekorasyon sa kanilang dingding. Mga lumang larawan na kupas, mga palawit na gawa sa buto, at mga garapon na may lamang bagay na hindi ko matukoy. May mga tila balat ng hayop at may ilan namang tila buhok o kuko ng kung anong nilalang. Sa bawat pagdampi ng hangin, bumabalot ang kirot ng kaba sa dibdib ko. Ngunit pilit kong pinapakalma ang sarili. Iniisip na baka kakaiba lamang talaga ang panlasa sa dekorasyon ng mga taga roon. Habang abala ang iba sa pag-aasikaso ng mga pagkain, napansin kong may isang matandang lalaki na halos hindi kumikibo sa sulok ng bahay. Ang kanyang muka ay parang inukit sa kahoy. Seryoso at walang anumang emosyon. Napansin ko rin ang mga bata na nakasilip lamang sa likod ng kurtina. Hindi sila umiimik at ang kanilang mga mata ay punong-puno ng pagtataka, takot o pagnanasa. Hindi ko matukoy kung ano ang eksakto. Sa bawat pagdungaw nila, mabilis din silang nagtatago sa dilim, na para bang may tinatago silang lihim na ayaw malaman ng mga bisita. Nang matapos kaming kumain, inanyayahan kami ng matanda na magpahinga muna sa kanilang sala. Doon, inilatag nila ang mga banig na yari sa buri at inabutan kami ng malamig na tubig at ilang kakanin. Habang nagpapahinga, unti-unti kong narinig ang mga mahihinang yabag na papalapit at papalayo sa likod ng bahay. May mga tunog ng mga pinto na waring binubuksan at isinasara ng dahan-dahan na parang may ayaw gambalain. Habang nakahiga ako, pilit kong nilalabanan ng antok at kaba. Sa sulok ng aking mata, napansin kong si Carding na tahimik lang at parang malalim ang iniisip. Si Jomar naman ay abala sa pagtingin-tingin sa paligid na parang may hinahanap. Maya-maya pa, narinig ko ang mahihinang sutsot ng mga miyembro ng pamilya ng matanda. Hindi ko maintindihan ang kanilang sinasabi. Ngunit ang bawat sutsot ay parang may laman, may pagbabanta, may binabalak. Sa bandang kusina, may mga tunog ng mga bagay na binubungkal. May mga garapon na tila binubuksan at mga sandok na tila hinahasa sa gilid ng mesa.
Ang mga tunog na ito ay tila ordinaryo sa unang tingin. Ngunit sa kaloob-looban ko, unti-unti akong kinakain ng takot. Habang lumilipas ang mga minuto, nagiging mas madilim at malamig ang paligid. Ang mga ilaw ng gasera ay tila nagiging mapusyaw at ang mga anino ay palalim ng palalim. Lumipas ang ilang saglit. Biglang tumahimik ang lahat. Ang mga bulungan ay napalitan ng matinding katahimikan. Sa katahimikang iyon, napansin ko na may mga mata na nakatitig sa amin mula sa likod ng mga kortina at mula sa mga madidilim na sulok ng bahay. Parang sabik silang nagmamasid. Parang may hinihintay na hudyat. Habang nakahiga ako sa sahig, narinig kong bumukas ang isang pinto sa likod ng bahay. May mga yabag na papalapit, mabibigat, at tila nagdadala ng malamig na hangin. Sa pagdating ng mga yabag na yon, narinig ko ang mahihinang bulong. Simulan na natin. Huwag na nating patagalin. Ang tinig ay matigas, puno ng kasabikan at pagnanasa. Ngunit walang sino man sa amin ang nagpakita ng reaksyon. Pilit naming pinanatili ang aming katahimikan. Nagkunwaring hindi namin yon narinig. Sa mga sumunod na sandali, narinig ko pa ang ilang mga bulungan. Handa na ba ang mga gamit? Ilabas na ang kutsilyo at ihanda ang mesa. Gisingin ang pinuno. Sa bawat salitang napakinggan ko, unti-unti kong nauunawaan ang namumuong panganib. Hindi ito ordinaryong gabi ng piyesta. Hindi ito simpleng handaan. May mas malalim, madilim at nakakakilabot na dahilan kung bakit kami inanyayahan dito. Habang pilit kong pinakikinggan ng mga kaganapan sa paligid, naramdaman ko ang mabilis na paghinga ng mga kaibigan ko. Pare-pareho kaming nakikiramdam. Nagbabantay ng tamang sandali. Sa mga bulungan ng pamilya ng matanda, unti-unti nang nabubunyag ang kanilang tunay na pakay. Kami pala ay kanilang alay para sa kanilang pinuno. Hindi basta pinuno, kundi isang nilalang na kinatatakutan sa kanilang angkan. Hindi lamang ito usaping piyesta at kasiyahan. Kami ay kanilang itinuturing na handa. Isang sakripisyo para sa kanilang sariling pagdiriwang ng kadiliman. Sa mga sumunod pang saglit, narinig ko ang tunog ng kutsilyong hinahasa, ang mga yapak na papalapit sa sala at ang marahang pagbukas ng lumang aparador. Sa kabila ng matinding takot, pinilit kong hindi ipakita ang aking kaba. Pinilit ko ring mag-isip ng paraan kung paano makakatakas sa sitwasyong yon. Ngunit ang paligid ay tila naging kulungan. Ang bawat sulok ay may nagmamasid. Ang bawat bintana ay may nakasilip. At ang bawat pinto ay tila may bantay na hindi nakikita. Sa gitna ng lahat ng ito, napansin ko ang kakaibang amoy na bumalot sa buong bahay. Hindi na ito amoy ng pagkain o ng nilulutong putahe, kundi isang amoy ng dugo na nabubulok at ang kakaibang halimuyak na hindi ko maipaliwanag. Ang amoy na ito ay lalong nagpatindi ng aking kaba. Sapagkat waring sumasabay ito sa malamig na hangin na pumapasok mula sa mga siwang ng dingding. Habang lalong lumalalim ang gabi, naramdaman ko ang bigat ng pagod at takot.
Kahit gustuhin ko mang umalis, parang naparalisa ako ng takot at pag-aalinlangan. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi ako nag-iisa. Kasama ko sina Jomar at Karding. At kahit sa katahimikan, batid kong pareho ang aming nararamdaman. Takot, pagkabigla, at ang matinding pagnanais na makaligtas sa gabi ng lagim. Habang ang mga miyembro ng pamilya ng matanda ay abala sa paghahanda ng kanilang mga kasangkapan, nagsimula akong magplano. Kailangang makahanap kami ng pagkakataon upang makatakas. Kailangang hindi kami magpahalata. Kailangang manatili kaming kalmado sa kabila ng kaguluhan ng aming mga isip at ng matinding takot na bumabalot sa aming mga katawan. Sa mga sandaling iyon, doon ko napagtanto na ang kwento ng mga aswang na madalas naming marinig mula sa matatanda sa aming baryo ay hindi basta kwento lamang, kundi isang realidad na biglang humarap sa amin sa isang katotohanang puno ng panganib at malamig na kamatayan. Kahit ginugupo na kami ng takot, pilit naming pinananatili ang aming kilos at anyo. Nagkukunwaring hindi namin naririnig ang mga bulungan at hindi namin napapansin ang mga kakaibang kilos ng pamilya ng matanda. Ngunit sa bawat minuto, lalong lumalalim ang aming pangamba. Sa bawat saglit na lumilipas, palakas ng palakas ang tibok ng aking puso. Sumasabay sa malamig na hangin na tila umuugong sa loob ng bahay. Sa bawat pagdapo ng anino sa mga dingding, para kaming pinagmamasdan ng libo-libong matang nag-aabang ng aming kahinaan. Nagsimula ng magtipon-tipon ng mga miyembro ng pamilya sa paligid ng sala kung saan kami nagpapahinga. Habang abala sila sa paghahanda ng mga kagamitan, napansin ko ang ilang kasapi na may hawak na mga palaspas na may mga nakataling pulang sinulid. Mga garapon na may lamang likidong kulay itim at berde. At mga kutsilyong kumikislap sa ilalim ng liwanag ng kasera. Sa isang sulok ng bahay, inilatag nila ang isang maliit na altar na may mga kakaibang ukit at mga larawang hindi ko mawari kung tao o hayop. Mga anyo na tila pinagsamang tao at hayop na may malalaking pakpak at matutulis na mga pangil. Habang patuloy ang bulungan at paghahanda, naramdaman kong unti-unting nagbago ang anyo ng ilan sa kanila. Ang kanilang mga mata ay naging mas madilim. Parang may pulang liwanag na sumisiko sa dilim. Ang kanilang mga ngiti ay lalong humaba na parang umaabot sa tenga. At ang kanilang mga labi ay tila naglalaway na parang gutom na hayop. Ang mga kamay nila ay naging mas mahaba. Ang kuko ay unti-unting tumutulis habang nilalagay nila ang mga gamit sa altar. Sa mga sandaling iyon, hindi na namin mapigilan ang panginginig ng aming mga katawan. Ramdam kong pati sina Jomar at Karding ay kinakabahan na rin. Bagamat pilit pa rin pinipigilan ang pagkatakot. Sa kabila ng lahat, may bahagi pa rin sa akin na pilit nagdududa kung totoo nga ba ang aking mga nakikita. Baka dala lamang ito ng matinding takot. Baka ang lahat ng ito ay bunga lamang ng aking imahinasyon. Subalit bawat segundo na lumilipas ay lalong nagpapatibay na may kakaibang nangyayari sa bahay ng matanda. Ang mga bulungan ay naging mas mabilis, mas madiin at mas puno ng kasabikan. Ang mga tunog ng kutsilyo ay naging mas malakas. Parang may hinahasa silang matinding galit o pagnanasa.
Hindi nagtagal. May isang matanda na humakbang papalapit sa altar. Hawak ang isang maliit na palanggana na puno ng kulay pulang likido. Sa paligid ng altar, nagsimulang magsiga ng insenso ang iba pang kasapi ng pamilya. Ang usok ay pumuno sa loob ng bahay. Pumalot sa amin ng amoy na mapait, matapang at tila may kasamang amoy ng nabubulok na laman. Unti-unti, ang liwanag ng gasera ay naging mapusyaw at ang paligid ay naging tila isang mundo ng anino at usok. Habang nangyayari ito, biglang bumigat ang pakiramdam ko. Parang may malamig na hangin na dumaan sa aking katawan at ang aking paningin ay bahagyang lumabo. Sa kabila ng lahat, pilit kong nilalabanan ang antok at pagkahilo sapagkat alam kong kailanman ay hindi ako dapat magpatalo sa nararamdaman kong ito. Alam kong may masamang balak ang mga aswang na ito at ang bawat sandali ng kahinaan ay maaaring maging dahilan ng aming kamatayan. Sa gitna ng seremonyang nagaganap, narinig ko mula sa madilim na bahagi ng bahay ang tunog ng isang nilalang na humahagikgik. Malalim, matinis at puno ng pagnanasa. Ang tunog na yun ay nagsilbing hudyat sa iba pang miyembro ng pamilya na magsimulang magsalita ng mga salitang hindi ko maintindihan. Mga salitang tila sinaunang wika na puno ng sumpa at panalangin. Sa bawat pagbigkas nila ng mga salitang iyon, lalo pang nadarama ko ang bigat ng takot. Parang nilalamo ng dilim ang aking buong pagkatao. Habang abala ang lahat sa seremonyang iyon, napansin ni Jomar ang isang maliit na bintanang yari sa kawayan sa bandang likod ng sala. Agad niyang itinuro ito sa amin gamit ang kanyang mga mata. Agad ko namang naisip na maaaring iyon ang aming tanging pag-asa para makatakas. Dahan-dahan naming inihanda ang aming mga sarili. Nagkunwaring abala pa rin sa pakikinig habang unti-unting gumagapang ang aming mga palad papalapit sa gilid ng banig. Maya-maya pa, nagsimulang sumigaw ang isang matandang babae sa altar. Ang kanyang tinig ay pumuno sa buong bahay at ang mga kasapi ng pamilya ay nagsimulang magsayaw habang pumapaikot sa paligid ng altar. Ang kanilang mga katawan ay gumagalaw ng hindi pangkaraniwan, parang mga hayop na nagwawala, at ang kanilang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagnanasa. Sa bawat pag-ikot nila, ang kanilang anyo ay lalong nagiging kakaiba. Ang kanilang mga braso ay humaba. Ang kanilang mga mukha ay nagbago at ang kanilang mga labi ay naglabas ng matutulis na pangil. Sa sandaling yon, alam kong hindi na kami maaaring maghintay pa. Dahan-dahan naming inusod ang aming mga katawan papalapit sa bintana. Sa bawat galaw, ramdam ko ang kaba at takot na baka may makapansin sa amin. Pero abala ang lahat sa kanilang seremonya. Abala sa pag-awit ng mga salitang hindi maintindihan. Abala sa pagsasayaw sa paligid ng altar na parang mga nilalang na sinasaniban ng kakaibang lakas. Dahan-dahan naming itinulak ang kawayan na bintana. Tumunog ito ng bahagya, ngunit nalunod sa lakas ng sigawan at sayawan ng mga aswang. Isa-isa naming ipinasok ang aming mga katawan sa makitid na siwang ng bintana. Pilit na nilalabanan ng takot at kaba na baka may biglang humawak o humila sa amin mula sa likod.
Sa wakas, sa paglabas naming tatlo, ramdam ko ang malamig na hamog ng gabi at ang mahapding hangin na tila nagbabadya ng panganib. Pagdating namin sa labas ng bahay, agad naming nilingon ng paligid. Ngunit laking gulat namin nang makita na ang dating masiglang bayan ay nagbago na ang anyo. Ang mga ilaw ay nawala. Ang mga banderitas ay naputol at nakalawit sa mga poste na tila mga bitin na bangkay. Ang mga bahay ay naging madilim. Ang mga daan ay natakpan ng mga tuyong dahon at ang hangin ay punong-puno ng alingasngas at mga sigaw na hindi malaman kung mula sa tao o hayop. Ang buong bayan ay tila nagbago ng anyo. Naging isang lugar na nakakatakot, puno ng pangamba at mistulang isinumpang para sa mga dayo. Sa bawat paghakbang namin, ramdam namin ang malamig na hangin at ang mga matang nagmamasid mula sa dilim. Ang dating masayang piyesta ay napalitan ng katahimikan at kasindak-sindak na paligid na para bang pumasok kami sa isang mundong hindi sa amin. Habang nagmamadali kaming tumakbo palayo sa bahay ng matanda, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Parang may humahabol sa amin na hindi namin makita. Ang paligid ay puno ng kaluskos, mga aninong gumagalaw sa gilid ng daan at mga matang nag-aabang mula sa madidilim na bintana. Sa bawat paglingon namin, parang may mga nilalang na sumusunod. Mga aswang na sabik na kaming habulin at hulihin. Sa mga sandaling yon, lalong tumindi ang aming pagnanais na makaligtas. Hindi na namin alintana ang sakit ng aming mga paa, ang hapdi ng aming mga sugat at ang bigat ng aming katawan. Ang tanging nasa isip namin ay makalabas sa bayan ng mga aswang. Makaligtas sa gabi ng lagim at makabalik sa aming baryo na buo at ligtas. Habang papalayo kami sa bahay ng matanda, lalo pang tumindi ang lamig ng gabi. Ang dating masiglang bayan ay tuluyan ng nagbago. Napalitan ng takip silim na tila bumabalot sa buong paligid. Ang hangin ay mabigat at puno ng alingasngas. At ang bawat hakbang namin ay parang yumayanig sa katahimikan ng kapaligiran. Ang mga bahay ay tila mga anino na lamang. Nakatayo pero walang buhay. At ang mga kalsada ay naging maputik at mapanganib na daan na puno ng mga tuyong dahon at nagkalat na mga sanga. Sa bawat liko ng kalsada, ramdam namin ang presensya ng mga matang nagmamasid mula sa dilim. Mga matang hindi mo makikita, ngunit ramdam mong naroon. Naghihintay ng tamang pagkakataon. Habang pilit naming tinatahak ang daan palabas ng bayan, napansin naming tila hindi na namin matandaan ang eksaktong direksyon ng aming pinanggalingan. Ang mga daan ay nag-iba ng anyo. Ang dating tuwid at malinaw na landas ay naging paliko-liko, puno ng tinik, at ang mga palatandaan ay nawala na. Para bang biglang nilamon ng lupa at dilim. Sa bawat hakbang, mas lalo kaming naliligaw. At ang bawat pagsubok naming bumalik sa daan ay nauuwi lamang sa paikot-ikot at pagbalik-balik sa kung saan madilim na bahagi ng bayan. Ang mga poste ng ilaw na kanina ay maliwanag. Ngayon ay tila mga aninong itim na walang saysay. At ang mga banderitas ay nagmistulang mga telang duguan na sumasayaw sa hangin. Habang patuloy kaming naglalakad, napansin namin ang mga kakaibang tunog na sumasabay sa aming mga hakbang.
May mga yabag na tila sumusunod mula sa likod. May mga kaluskos ng mga dahon at may mga mahihinang ungol na hindi malaman kung mula sa hayop o tao. Sa bawat paglingon namin, wala kaming makita. Subalit ang pakiramdam ng panganib ay lalo lamang tumitindi. Ang mga aninong gumagalaw sa gilid ng kalsada ay parang mga nilalang na handang sumunggab sa hindi mo inaasahang sandali. Sa gitna ng aming paglalakad, biglang sumiko ang malamig at malakas na hangin mula sa hilaga. Ang mga puno ay nagsimulang magyukuan ang mga sanga. At ang mga dahon ay nagliliparan na parang mga insekto na nagpapahiwatig ng panganib. Ang paligid ay napuno ng mga tunog ng kaluskos, mga huni ng mga ibong hindi karaniwan at mga ungol na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Sa bawat paghakbang namin, ang lupa ay tila lumambot at lumulubog ang aming mga paa. Ang mga ugat ng puno ay parang gumagapang sa aming mga paa na pilit kaming pinipigilan sa aming pagtakas. Hindi nagtagal. Narating namin ang isang bahagi ng bayan na mistulang pinalilibutan ng makapal na kawayan at matinik na mga halaman. Ang lugar ay mas madilim kaysa sa nauna at ang hangin dito ay mas malamig. Parang bumabalot sa aming mga katawan ang lamig ng gabi at ang takot na hindi namin maipaliwanag. Sa gitna ng kawayan, may nakita kaming lumang tulay na yari sa kahoy. Sira-sira at animoy matagal nang hindi tinatahak ng tao. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, napagdesisyonan naming tawirin ang tulay na yon. Umaasang iyon ang magdadala sa amin palabas ng bayan. Habang tinatawid namin ang tulay, naramdaman naming umuuga ito sa bawat hakbang. Ang ilalim ng tulay ay napapalibutan ng makapal na ulap ng usok at hamog. At mula sa ibaba ay may mga tunog na tila mga nilalang na gumagapang, mga kaluskos, mga ungol at mga mahihinang hikbi na tila tumatawag ng tulong. Pinilit naming pabilisin ang aming paghakbang. Ngunit sa kalagitnaan ng tulay, biglang tumigil ang hangin at naghari ang katahimikan. Sa sandaling yon, ramdam namin ang pagbigat ng aming mga katawan. Para bang may humihila sa amin pababa. Sa gitna ng katahimikan, bigla naming naramdaman ang paglamig ng hangin sa aming batok. Ang mga anino mula sa gilid ng kawayanan ay nagsimulang gumalaw at mula sa dilim ay may mga anyong unti-unting lumalapit sa amin. Mga nilalang na mahahaba ang mga kuko, matutulis ang mga ngipin at ang mga mata ay nagliliwanag na parang apoy sa gitna ng dilim. Sa bawat hakbang nila palapit sa amin, ramdam namin ang panginginig ng aming mga kalamnan at ang panlalamig ng aming mga palad. Hindi na namin inintindi ang takot. Bagkus ay pinilit naming tumakbo at lampasan ang tulay. Sa bawat hakbang, naririnig namin ang pagputok at pagkalas ng ilang bahagi ng kahoy. Ngunit hindi na namin alintana kung ito man ay bumigay. Ang tanging mahalaga ay makatakas kami mula sa mga nilalang na yon. Sa pagdating namin sa dulo ng tulay, sabay-sabay kaming bumagsak sa lupa. Habol hininga at puno ng takot. Ngunit hindi pa doon natatapos ang aming pangungot. Pagbangon namin, napansin namin na ang paligid ay lalo pang nag-iba. Ang mga puno ay naging mas malalaki. Ang mga dahon ay naging kulay itim. At ang lupa ay naging mapula.
Parang may mga bakas ng dugo na tumatakbo sa mga ugat ng lupa. Ang hangin ay mas mabigat at ang mga tunog ng paligid ay mistulang mga sigaw ng libo-libong kaluluwa. Sa di kalayuan, nakita namin ang isang lumang simbahan na tila inabandona ng matagal ng panahon. Puno ng mga gumuhong bato at mga nakasabit na baging ang paligid nito. Dahil sa kawalan ng ibang mapuntahan, napilitan kaming magtago sa loob ng simbahan. Ang loob dito ay puno ng alikabok, mga sirang bangko at mga larawan ng santo na mistulang binago ng panahon. Ang kanilang mga mukha ay napunit at ang kanilang mga mata ay parang sumusunod sa bawat galaw namin. Sa may altar, may mga bakas ng kandilang naupos at mga pulang mantsa na hindi mo malaman kung pintura o dugo. Habang nagpapahinga kami sa loob ng simbahan, naramdaman namin ang matinding pagod. Ngunit hindi namin magawang mapikit ang aming mga mata dahil sa takot na baka paggising namin ay nasa kamay na kami ng mga aswang. Sa labas ng simbahan, patuloy ang mga yabag at mga aninong gumagalaw. Para bang alam nilang naroon kami at hinihintay lamang ang tamang pagkakataon upang kami ay salakayin. Ang mga tunog ng gabi ay naging mas malakas, mga sigaw, mga ungol at mga tawa na parang pinagsamang halakhak ng tao at hayop. Habang nakasilong kami sa likod ng altar, pilit naming pinag-iisipan ang susunod naming hakbang. Alam namin na hindi kami maaaring manatili roon ng matagal, sapagkat lalong lumalapit ang mga nilalang nasabik sa aming laman at dugo. Ngunit sa gitna ng dilim at takot, unti-unti kong naramdaman ang pag-asa na hanggat magkakasama kami, hanggat buo ang aming loob, may pag-asa pa kaming makaligtas mula sa lugar na yon. Ang kaba, takot at pagod ay nagsanib-sanib sa aming mga katawan. Ngunit sa kabila ng lahat, pinilit naming magpakatatag. Sa bawat pagpikit ng aming mga mata, bumabalik sa aming alaala ang mga masasayang sandali ng piyesta. Ang mga palaro, ang mga pagkain, at ang mga ngiti ng mga tao. Ngunit ngayon, ang lahat ng yun ay napalitan ng takot, dilim at panganib. Sa bawat saglit na lumilipas, lalong lumilinaw sa amin na ang bayan na ito ay hindi para sa mga katulad naming dayo. Sa loob ng lumang simbahang iyon, habang kami ay nakatago sa likod ng altar, unti-unti naming naramdaman ang bigat ng gabi. Hindi lamang sa katahimikan at dilim, kundi sa presensya ng matinding takot na bumabalot sa aming mga katawan. Ang mga anino sa loob ng simbahan ay nagmistulang buhay. Gumagalaw sa bawat pag-ihip ng malamig na hangin. At ang mga retasong liwanag mula sa basag na bintana ay tila naglalaho sa aming mga mata. Nililin lang kung alin ang totoo at alin ang gawa-gawa ng aming guni-guni. Sa bawat segundo, lalong sumisidhi ang aming kaba. Dahil sa labas ng pader ng simbahan ay patuloy na naririnig namin ang mga yabag, mga kaluskos at mga impit na ungol ng mga nilalang na matagal nang naghihintay ng pagkakataong kami ay masunggaban. Mahirap ilarawan ang aming takot. Hindi lamang ito takot sa mga nilalang na aswang,
kundi takot na rin sa hindi inaasahang katapusan. Sa bawat paghinga, damang-dama ko ang lamig ng gabi na sumisigaw mula sa basag na sahig ng simbahan. Habang ang aking mga palad ay pawis na pawis at nanginginig. Naramdaman kong ganito rin ang nararanasan ng aking mga kaibigan. Si Jomar at Carding ay kapwa tahimik. Palipat-lipat ng tingin. At kitang-kita sa kanilang mga mukha ang pagod at pangamba. Habang kami ay nagkukubli, pilit kong inalala ang mga kwento ng aming mga matatanda sa Samar. Mga payo at paalala kung paano makaiiwas sa mga aswang. Mga pamahiin tungkol sa pagsuot ng pulang panyo, paggamit ng bawang at paghawak ng buntot ng pagi. Pero sa sandaling yon, wala kaming anuman kundi ang aming lakas ng loob at ang pananampalataya na kahit paano ay may liwanag pang magbabalik sa aming gabi. Sa bawat sandali ng katahimikan, pilit kong binubuo sa isipan ko ang mga plano. Alin ang pinakamabilis na daan palabas, saan maaaring dumaan na hindi kami mapapansin, at paano namin malalampasan ang mga nilalang na nag-aabang sa dilim. Lumipas ang ilang minuto na tila isang siglo. Ang mga tunog mula sa labas ay lalong naging malapit at malinaw. May mga yabag na tila naglalakad sa paligid ng simbahan. May mga aninong biglang sumisilip sa sirang bintana at may mga mahihinang tunog ng kuko na kinakalmot ang kahoy na pintuan. Ang bawat kaluskos ay nagdadala ng matinding kaba. Bawat anino ay nagbabanta ng kamatayan. Ngunit sa gitna ng takot, marahan kaming nagkaisa ng mga kaibigan ko na hindi maaaring maghintay pa. Kung maghihintay kami ng pagsikat ng araw, baka pati ang aming pag-asa ay tuluyang maglaho. Dahan-dahan naming inikot ang loob ng simbahan. Naghanap ng maaaring daanan palabas na hindi mapapansin ng mga nilalang sa labas. Sa likod ng altar, may nakita kaming maliit na pintuan na yari sa kahoy at halos natatakpan na ng lumot at mga baging. Ang pintuan ay bahagyang nakasara, ngunit sa tanong ng pangamba at pag-asa, ito ay tila naging isang liwanag sa gitna ng kadiliman. Marahan naming tinanggal ang mga nakaharang na bato at baging. Pinipilit na wag gumawa ng ingay. Sa bawat galaw, sumisilip kami sa paligid. Nagmamasid kung may mga matang nakatutok sa amin mula sa labas. Nang mabuksan na namin ang pintuan, sumiko ang malamig na hangin mula sa labas. Isang hudyat na hindi pa tapos ang aming pakikibaka. Sa labas ng simbahan, ang daan ay mas madilim at mas masukal. Ang mga puno ay nagmistulang mga dambuhalang anino na nagbabantay sa bawat hakbang ng sinumang maglalakbay sa kanilang gitna. Ang lupa ay basa at madulas, at ang bawat damo ay tila may sariling buhay na pilit humahawak sa aming mga paa. Ngunit mas nanaisin pa namin ang harapin ang dilim ng kagubatan kaysa manatili sa loob ng simbahan na napapaligiran ng mga aswang. Tahimik kaming gumapang palabas. Pilit na nilalabanan ng pagod at takot. Habang unti-unti naming tinatahak ang daan palabas ng bayan, ramdam na ramdam ko ang bilis ng tibok ng aking puso. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa takot na sa bawat liko o sanga ng puno ay may biglang susulpot na panganib. Sa bawat paghakbang, pilit naming iniiwasan ang mga tuyong sanga at dahon.
para hindi makalikha ng tunog na maaaring umakit sa mga nilalang na nagmamasid. Habang patuloy kaming naglalakad, napansin naming unti-unti nang gumagaan ang paligid. Ang dating mabigat na hangin ay tila nabawasan. At ang mga tunog ng gabi ay hindi na kasing lakas ng kanina. Sa di kalayuan, nakita namin ang mapusyaw na liwanag ng buwan na tila gumagapang sa pagitan ng mga sanga ng puno. Ang liwanag na iyon ay nagsilbing gabay sa amin. Isang paalala na may pag-asa pa kaming makaligtas. Hindi nagtagal, naramdaman naming may kakaibang ingay mula sa likod. Mga yabag na mabilis at mabibigat. Mga aninong gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Muli naming binilisan ang aming lakad. Halos tumatakbo na sa takot na baka abutan kami ng mga aswang. Ang bawat tunog ng aming mga paa sa lupa ay naglalaman ng pagnanasa na makalayo, makaligtas at makabalik sa aming baryo. Sa paglipas ng ilang minuto, bigla naming naramdaman ang init ng hangin. Isang palatandaan na malapit na kami sa labasan ng masukal na kagubatan. Nang sa wakas, sa harap namin ay lumitaw ang pamilyar na anyo ng pilapil ng palayan. At mula roon ay tanaw na namin ang maliit na ilog na malapit sa aming baryo. Ang lugar na yon, na dati ay ordinaryo lamang sa amin, ay ngayon ay parang paraiso. Isang sagisag ng aming tagumpay laban sa gabi ng lagim. Pagdating namin sa ilog, hindi na namin mapigilang mapaluhod at umiyak. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pasasalamat. Sa unang pagkakataon ay naramdaman naming muli ang kaligtasan at ginhawa. Ang malamig na tubig ng ilog ay tila naglinis sa amin ng lahat ng takot at dumi ng nakaraang gabi. Habang kami ay nagpapahinga at nagpapalakas, unti-unti naming naisip kung gaano kami kapalad na makaligtas sa kamay ng mga aswang. Sa muling pagbalik namin sa aming baryo, hindi namin agad isinalaysay ang aming karanasan. Mas pinili naming manatiling tahimik. Iniingatan ang kwento bilang babala sa amin at sa sinumang magbabalak na dumayo sa mga lugar na hindi kilala. Ngunit sa mga gabi ng katahimikan, kapag sumasapit ang malakas na hangin at humuhuni ang mga tuko, bumabalik sa aming alaala ang mga anino, mga sigaw, at mga matang nagmamasid mula sa dilim ng bayan ng mga aswang. Ang karanasang yun ay nagturo sa amin ng kahalagahan ng pag-iingat, ng pakikinig sa mga kwento ng matatanda at paniniwala, at ng pagtitiwala sa sarili at pananampalataya sa Diyos sa harap ng panganib. Hanggang ngayon, nananatiling buhay sa alaala ko ang gabing yon. Isang paalala na sa likod ng bawat piyesta at kasiyahan, maaaring may nakatagong dilim na handang lamunin ang sinumang magpapakalalim ng gabi sa lugar na hindi nila alam. Isa itong karanasang hinding-hindi ko malilimutan. At sana po ay magsilbi itong babala at paalala na sa Samar man o sa ang sulok ng Pilipinas, lagi tayong mag-ingat, magdasal at magtiwala na may liwanag na laging magbabalik kahit gaano kadilim ang ating pinagdadaanan. Ako po si Lando, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang
nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.